Ciao raga, musta naga? Welcome sa inyong lahat. I am Chad and I will be your guide. Ang purpose ng video na ito, umaasa ako na makakapagbigay ako sa iyo raga ng info, ng kasagutan at posible na solusyon regarding sa permesso di soggiorno na siyang importanteng dokumento dito sa Italia bilang isang foreign citizen. Kaya sana ay panoodin mo ang video ito hanggang dulo at ma-share mo din sa iba. Alamin natin ang detalye raga, dopo ng sigla, partiamo! Lately ay meron akong mga post, meron akong mga vlogs regarding sa permesso di soggiorno. Base sa mga comments at saka reactions, sobrang dami at mula sa iba-ibang lugar dito sa Italia na mga kapwa OFWs natin na sobrang tagal, ayon sa kanila, sinasabi nila, sobrang tagal ng processing at sobrang tagal ng paghihintay bago maretiro ang kanilang permesso di soggiorno. Kahit pa supposedly ay ilang buwan laang ay dapat nang ma-release ang bago, ang ni-renew o ang in-adjourn ng permesso di soggiorno. Depende syempre kung anong tipo, kung gaano yung katagal. Masyado pa rin nagtatagal ang processing ng permesso di soggiorno sa ngayon. It seems na sa halip na mag-improve ang processing nila ay lalong lumalala at sobrang tagal ng ipinaghihintay ng mga estranyeri. Ikaw garaga ay isa din sa mga matagal nang naghihintay na maretiro ang iyong bagong permesso di soggiorno. Alam natin na mahirap kapag hindi agad maretiro ang bagong permesso di soggiorno, lalo na kung na-expire na ang iyong hawak na permesso di soggiorno ngayon. Ang ilan laang sa bad effect kapag expired na ang permesso di soggiorno ay nasususpesa yung pagamento ng asenyo uniko. Hindi makakuha ng bagong tessera sanitarya. Pati yung pag-uwi sa Pilipinas, yung pagbabiyahe ay mayroong worries din. Lalo pa at ngayon, ultimo ang ricevuta postale o yung tinatawag pa rin ng iba na talyando ay na-expire na after 9 months. Kaya sa video na ito ay ipapakita ko sa raga kung paano ka mag-control online para makita mo ang status ng iyong permesso di soggiorno para malaman mo kung pronto na gayan per retiro o hindi pa. Ang una ay yung sito ng Polizia di Stato. Nilagay ko sa comment section ang link ng official website na ito. Hinihingi dyan, ang kailangan ay yung numero pratica o assicurata. Itatype mo lang diyan tapos ay ikiklik mo yung invia. Saan ba makukuha yung numero pratica o numero assicurata at alin ba sa dalawa ang dapat na gagamitin para makapag-check online? Mayroong tipo ng permesso di soggiorno na sa questura isinasubmit at doon nire-request. Kapag ang demanda o requesta ng permesso di soggiorno ay sa mismong questura isinubmit, may ibinibigay sila doon, ang questura may ibinibigay na tinatawag na striscietta na kagaya na re. Sa striscietta na iyan, sa may upper left corner, makikita ang numero pratica na iyan ay 10 characters. Kaya, iyang numero pratica ang itatype mo doon sa sito kapag ang iyong permesso di soggiorno ay sa mismong questura isinubmit. Pero majority naman ay sa Poste Italiane, doon inihuhulog ang kit para sa permesso di soggiorno. Kaya kung sa posta naghulog ng kit tapos ay binigyan ng posta ng ricevuta postale after na makapagbayad, ang gagamitin naman doon sa sito ng Polizia di Stato ay ang numero assicurata na makikita doon sa ricevuta postale. Ang ricevuta postale na tinutukoy natin ay ang example. Ang tawag ng iba diyan ay talyando. Diyan sa may upper left corner ng ricevuta postale, makikita ang 12 characters na numero assicurata na sa may itaas ng salita na password. After na matype mo sa sito ng Polizia di Stato ang either na numero pratica o assicurata, depende kung ano ang meron ka, depende kung saan ka nag-process, bawa naghulog ka ng kit sa posta o kaya naman ay sa mismong questura ka nag-submit ng iyong pratica, ikiklik mo ang invia. After na matype mo yung numero pratica o assicurata, tapos ay makikita mo na ang status ng iyong permesso di soggiorno. Kapag garneng dilaw na X ang lumabas, ang status ng permesso di soggiorno ay in trattazione pa.
Ibig sabihin ay under processing pa, verifications are still ongoing, or yung permesso di soggiorno is being prepared. Hindi pa matutukoy, hindi pa masasabi kung gaano pa katagal ang kailangan na lumipas ng mga panahon, araw, buwan, bago mabago ang status kapag ganyang yellow pa ang nakikita. Kapag ka naman garning kulay pula ang X, ang sabi ay non è presente in archivio. Mayroong 5 posibleng dahilan kung bakit ganyan ang status ng permesso di soggiorno at medyo masalimuot ika nga kapag ka ganyan na kulay pula. Unang dahilan, maaaring ang permesso di soggiorno ay na-arkivyado na. Pangalawa, maaaring ang permesso di soggiorno ay nakonsenya na or naretiro na. Pangatlo, posibleng mayroong temporary technical problem ang sito. Pang-apat na posibilidad, maaaring ang permesso di soggiorno ay hindi pa nai-insert sa portale online. Panghuli at panglima na posibilidad, maaaring ang permesso di soggiorno ay rejected or denied. Good news naman, kapag ang nakita mo sa sito ng Polizia di Stato na status ng iyong permesso di soggiorno ay green check. Kapag ka nakita mo ay green check, ibig sabihin ay pronto na per konsenya ang permesso di soggiorno. Usually ay may darating na SMS or text message para sa instructions kung kailan ga, anong oras at saang kwestura ga iriretiro ang bagong permesso di soggiorno. Take note raga, base sa sito ng Polizia di Stato, sinasabi nila na mayroong mga kwesture na hindi talaga nagsesend ng SMS or text message. Wala silang servizyo con SMS. Kagaya ng kwestura ng Bologna, Napoli, Modena, Padova, Caserta at Genova. Just in case, nasa lugar nyo ay nagsesend naman ng SMS ang kwestura, pero despite na nakita mo doon sa sito after ng pag-check mo, pag-control mo online, nakita mo doon sa sito na green check na at inkonsenya na ang permesso di soggiorno mo at wala kang natatanggap na text message mula sa kwestura, pupwede na puntahan na sa kwestura para iretiro ang permesso di soggiorno. Dahil alam natin na merong mga cases na hindi nila nai-send ang SMS. Minsan, meron pa nga nakaka-experience na nalimutan daw ng kwestura na mag-send ng SMS. Aside sa sito ng Polizia di Stato na ipinakita ko sa iyo raga kanina, mayroon pang isang sito para ma-check din ang status ng permesso di soggiorno. Pwede din sa sito ng Portale Immigrazione. Nilagay ko sa comment section ang link ng sito na iyan. I-click mo yung accedi sa taas sa kanan. Tapos, kapag ka nakita mo are, i-click ulit ang accedi para maka-access sa area reservata. Hoy, ito naman ang makikita. Kailangan na i-type ang nome utente o user ID at kailangan din na i-type ang password. Pero saan ba makikita ang nome utente at ang password? So, dini ulit sa ricevuta postale makukuha. Nasa kanan ang nome utente o user ID. Samantalang ang password ay nasa kaliwa. Kapag na-type mo na yan parehas, i-click naman ang confirma. Kapag naka-open ka na, makikita mo na ang details at information regarding sa permesso di soggiorno. Kagaya ng example na iyan, July 2020 nagtimbro sa kwestura, poy noong January 2021, after 6 months na makapagtimbro ay nakonsenya o naretiro na ang permesso di soggiorno na iyan. Additional na info, just in case na pronto na ang permesso di soggiorno, may SMS ka na din natanggap at mayroong sked na ng retiro pero for whatever reason ay hindi mo napuntahan ang iyong permesso di soggiorno sa araw at oras ng apuntamento. Hindi mo na retiro doon sa ibinigay na apuntamento. Ano ngayon ang mangyayari? Kung sakali na ang permesso di soggiorno ay pronto na pero pinatagal mo pa bago mo retiruhin doon sa kwestura, maaaring ang iyong pratika ng permesso di soggiorno ay ma-arkivya at magkakaroon pa ng problema. Kung posible, humingi ka ng iba or ipa-isposta mo ang iyong apuntamento. Kung nalampasan ng araw ng apuntamento, dapat na pumunta sa kwestura prima possibile para maretiro ang permesso di soggiorno. Huwag nang patatagalin pa.
Balik tayo doon sa senaryo na kung saan ay nagko-control ka ng status ng iyong permeso de soggiorno online. Just in case, lumipas na ang mahigit 6 months at laging yellow X pa din or laging red X pa din ang nalabas doon sa sito, konsiliabile na puntahan na sa kwestura para personal na makapag-follow up. Pero bear in mind, alalahanin mo ha, na iba-iba ang mga pulis na makakausap mo doon. At posible, dahil merong ilan na ganyan, na ikaw ay masupladuhan, okay, doon dahil wala kang ang apuntamento. Umasa ka na lang na pag ikaw ay nagpunta doon ng walang appointment dahil kayo magpa-follow up, na ikaw ay ma-entertain at ikaw ay masagot nila ng maayos doon sa mga inquiries mo. Just in case din na mahigit 1 year na o baka nga mahigit 2 years ka nang naghihintay at nakakailang pabalik-balik ka na sa kwestura at walang malinaw na status ng iyong permeso de soggiorno at walang malinaw na sagot kung bakit ka nagtatagal, ang ginagawa at karanasan ng iba ay mag-seek ng legal assistance mula sa abogado para ma-resolve ang problema sa permeso di soggiorno. Just in case din Raga na ang experience mo ay makakatulong sa iba nating mga kababayan dito sa Italia, sana ay ma-share mo dyan sa comment section para makapagbigay tayo ng info o awareness o idea sa ibang mga OFWs dito sa Italia. Bibigyan din kita Raga ng unsolicited advice. Dahil sa sitwasyon na ganyan, mag-strive tayo na maging maayos ang laboro, matutong mag-Italiano at mag-integrate ng mas maayos dito sa Italia para makapag-request ka at eventually magkaroon ng permeso di soggiorno lungo periodo UE. Yung tinatawag din ng iba na carta soggiorno. Poi, più avanti, kapag pwede na at gusto mo, mag-apply ka ng Italian citizenship para hindi mo na nai-encounter ang problema sa pag-aayos ng permeso di soggiorno. Pero siyempre, ang mga bagay na yan ay nakadepende pa din lahat sa decision mo. Ayun Raga, sana ay naging malinaw sa iyo, nakatulong sa iyo, nakapagbigay sa iyo ng information ang pinag-usapan natin sa video na ito. Kung alam mo na makakatulong sa iba ang info na pinag-usapan natin, sana ay ma-share mo din sa iba. Once again, this is Chad and always remember, Chad will guide. Grazie Raga, alla prossima!